Pakinggan ulit natin ang boses ng kabataan. Dito sa POV! Jusa, ano bang issue ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Mainit-init, narinig ko kanina yung Good morning sa inyo tapatan dyan sa studio. At syempre, marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Talaga namang mainit-init ngayon dahil nga po sa nakaraang SONA, diniscuss po ng ating pong Pangulo ang usapin po pagdating po sa Unified Assistance Expansion ng gobyerno. Kaya naman, alamin natin ang opinion ng ating mga estudyante dito sa St. Bridget School sa Quezon City. Para po sa kalaman ng ating mga kapuso, ang Unified Assistance Expansion po ang tinatawag po nating Uplift Assistance Expansion o Unified Package for Livelihood Industries, Food and Transport po ay one-time cash release para po sa mga miyembro ng 4Ps at monthly ayuda naman para po sa mga poor o near poor at low-income earners mula po July hanggang Disyembre. Ito po ang tinatawag ng gobyerno na Uplift Assistance Expansion. Nagsimula na po ito noong July 21 at may layuning makatulong po sa 7.5 million Filipino households. Kaya naman, tingnan po natin ang opinion ng ating po mga kabataan dito kung agree nga po ba sila o hindi sila pabor sa Uplift Assistance Expansion Program ng gobyerno. We have here, hello, good morning! Ariana po. Miss Ariana, ikaw po ba ay pabor sa Uplift Assistance Expansion Program? Pabor po ako sa Uplift Assistance Expansion Program dahil marami sa mga mamamayan natin ngayon ang walang mga trabaho, lalo na yung mga nasa vulnerable sectors at hindi sila nabibigyan ng pagkakataon upang makapag-aral dahil sa limitadong oportunidad at sistematikong hadlang. Tungkulin ng pamahalaan na suportahan ang mga naghihirap o yung higit na nangangailangan upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at mas makaahon o magkaroon ng pagkakataon makaahon sa kahirapan. Tama din naman talaga ang punto ni Aliana. Palakpakan naman natin siya. Napakaganda talaga ng mga sagot ng ating mga estudyante dito. Ngayon naman nahanap tayo ng estudyanteng nasa opposition side naman o hindi naman pabor para sa ating Uplift Assistance Expansion. Sino? Ito, ang napakagandang binibini. Hello, good morning sa'yo. Good morning po. Anong pangalan natin? Kelsey De La Fuente po. Kelsey, anong grade mo na? Grade 11 po. Grade 11 ka na. Ikaw ba, pabor ka ba o hindi ka pabor sa programa ng DSWD na Uplift Assistance Expansion? Ako po, hindi po ako sang-ayon dahil sa aking palagay, mas kailangan bigyang pansin ng gobyerno yung pagbibigay ng oportunidad sa mga nangangailangan kesa sa pagbibigay ng yung 2,000 na yon. Dahil ang 2,000 na yon, maliit lang siya compared sa makikita ng mga tao kapag meron silang job opportunities at sa pagreforma ng sistema ng Pilipinas. Tsaka alam naman natin na why not give subsidies sa agriculture at sa fuel? Kasi alam din naman natin na once na tumaas yung presyo ng gasolina, parang domino effect na yan. Sunod-sunod na tataas ang mga gastusin natin, mga bilihin natin. Tama rin naman. May punto talaga ang mga kabataan natin dito sa St. Bridget School dito sa May Quezon City. Pero palawikin pa natin mamaya ang debate at diskusyon. Kaya tutok lang po kayo dito sa UH POV sa pagbabalik ng inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Samantala mga kapuso, sa SONA po ng Pangulo nitong Lunes, isa sa mga naging highlight ay ang Uplift Assistance Expansion. Yan po ang programa ng gobyerno na magbibigay ayuda sa mga may hirap. Umani nga po ito ng iba't ibang reaksyon online. At ngayong umaga, papakinggan natin ang boses ng mga kabataan sa usaping yan dito sa POV! Jusa Campus POV na! Hi, Jusa! Ay, Yes, medyo hello! nasilog. Hello sa inyong lahat at ready na nga po ang mga estudyante ng St. Bridget School dito sa May Quezon City! At tama nga po nitong nagdaang Lunes lamang tumutok ang buong bayan maging ang mga kabataan sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan mainit din po na pag-usapan ang patungkol sa Uplift Assistance Expansion Program o ang ating pong tinatawag na Uplift. At sinimulan na nga po nitong July 21 ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda para po sa mga benepisyaryo ng Uplift o Unified Package for Livelihood Industries, Food and Transport
assistance expansion para po sa 7.5 million Filipino families. Naglalayon po ito na matulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East, lalo na po ang mga vulnerable sectors sa ating bansa. Pero nilinaw din po ng ating DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang mga miyembro kabilang po sa Group 1 o miyembro po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay makakatanggap lamang po ng one-time cash release. Samantala, ang mga sa Group 2 at 3 naman po, ang mga poor o near poor at low income earners ay makakatanggap po ng buwanang ayuda simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Kaya naman, para alamin po natin ang opinion ng ating mga estudyante dito sa St. Bridget School, sisimulan po natin ang debate patungkol sa pabor nga po ba sila sa pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa ilalim ng Uplift Assistance Expansion. Sisimulan po natin yan dito sa ating affirmative side o para po sa pabor sa pagbibigay ng 2,000 pisong ayuda para sa ating mga kababayan. Nandito po si Stephanie Andrea Saban, isa pong Grade 12 Humanities and Social Sciences student. Isa rin po siyang maraming award na natanggap dito sa paaralan at Socio-Political Organization member. Para naman po sa ating opposition o hindi naman po pabor sa pagbibigay ng ayuda sa ilalim po ng Uplift Assistance Expansion Program ng gobyerno, narito po si Jessie Kaya Franchel Tia, Grade 11 Arts Social Sciences student. Isa rin po siyang consistent honor student at member ng Socio-Political Organization. Pero bago po natin simulan ang ating debate ngayong umaga, mga kapuso, paalala naman po, the views and opinions expressed by our students are for the sake of the debate only and do not necessarily reflect the views and opinions of our students or the positions of any entities. Muli po, ang mga ibinabahaging opinion ng ating mga estudyante ay pawang pang-debate lamang at hindi po kumakatawan sa mga opinion na personal ng ating estudyante o opinion ng paaralan. At para gabayan ang ating debate ngayong umaga, mga kapuso, may makakasama po tayong teacher, si Miss Claire Andrea M. Tianya, isa pong Asian and British Parliamentary Debate Coach. At mukhang ready na ang mga estudyante ng St. Bridget School of Quezon City! Mga kapuso, simulan na natin ang debate at para umpisahan ang ating talakayan ngayong umaga, narito po para sa affirmative side at para sa kanyang opening remarks. You have 30 seconds, Stephanie, and your 30 seconds starts now. Magandang araw mga kalahok. Sa aking pananaw ay pumapabor ako sa Uplift Assistance Expansion Program dahil sa kada buwan o sa isang donasyon lamang ay nagbibigay ito ng ayuda at pangunahing ginhawa sa 7 milyong pamilyang Filipino na naglalaman na ng 37.5 milyong Filipino. Tinutulungan sila sa pagbabagong gastusin ng gumugulong ekonomiya at sa mga giyera na nangyayari sa ibang bansa. Napapabuti ang daloy ng ekonomiya sa pagbibigay ayuda at marami ang nakikinabang mula sa programang ito. Maraming salamat po. Right before the timer, ano naman kaya ang paunang mensahe o panimulang mensahe ng ating opposition side? Jessie, anong masasabi mo? You have 30 seconds and your timer begins now. Magandang araw. Formal kaming tumututol sa Uplift Assist Expansion Program. Ang 2,000 ayuda ay pansamantala lang. Mas dapat i-invest ang budget sa agrikultura at fuel subsidies para bumaba ang presyo ng bilihin. Bukod dito, unstable ang pondo nito. Ang paulit-ulit na pamimigay ng cash ay unsustainable at lalong magpapalala sa krisis. Muli, kailangan ng trabaho, murang bilihin at magandang alternatibo sa ekonomiya, hindi ayuda. Before the timer, natapos din si Miss Jessie. Ngayon naman para sa ating second round, meron pa rin po silang take 30 seconds. Kaya naman para sumagot sa sinabi ng ating opposition, Stephanie, anong masasabi mo? You have 30 seconds and it begins now. Maraming salamat po sa mga punto na inilahad mo, pero hindi po pansamantala ang pagtutugon sa immediate need ng mga citizen Filipino. Una sa lahat, ayuda lamang din na ang sinasabing ibibigay ng programang ito. Ang titulo ng programa, pinakatitulo ay Uplift Assistance Expansion Program. Hindi nila sinasabi na magbibigay po sila ng solusyon. At isa pa, ayuda ay ang unang hakbang sa pagbabago. Wala pong mangyayari kung hindi po natin ibibigay yung ayuda na kailangan ng mga citizen. Time is up. Ano naman kaya ang masasabi ni Jessie sa tinuran ng ating affirmative side? Sa opposition, Jessie, you have 30 seconds and your timer starts now. Hindi ko naman na sinasabi na hindi siya solusyon. Sinasabi ko, ang alternative solution na binibigay namin ay creating jobs such as infrastructure projects at murang bilihin at magandang alternatibo sa ekonomiya.
Creating jobs will do the same thing as the Uplift program, but in a more sustainable way. Fuel and agriculture subsidies at pagbibigay ng job creation infrastructure directly lower everyday cost and build long-term purchasing power. Alternative yung binibigay namin na solusyon. And the time is up. Naku, mainit na po talaga ang talakayan at ang debate ngayong umaga dito sa St. Bridget School. Kaya naman hindi pa natin tatapusin dyan ang usapin. Magkakaroon po tayo ng free flow o open conversation kung saan mayroong 1 minute and 30 seconds ang ating mga magdedebate para ipagtanggol at depensahan ng kani-kanilang mga panig. The 1 minute and 30 seconds timer starts now. Wag po natin ilayo yung talakayan mula sa immediate topic. And the immediate topic is, ito po yung nagbibigay assistance sa mga citizen na Filipino. Creating jobs does not resolve the immediate need na kinakailangan nila ng pera ngayon. We can provide better assistance with such as lowering down prices by helping agriculture and fuel products. So we can, and just to say, 2,000 pesos is equivalent to only 1 to 2 days of food. And it doesn't leave room for utility expenses such as electricity, water, cooking gas, medicine, and school expenses. Kasi hindi dapat dependent ang mga Filipino sa ayuda lamang. Hindi dapat masustain ng 2,000 na yan yung lahat ng pangangailangan ng Filipino. This is immediate need. This is yung kailangan nila ngayon, kailangan nilang pagkain ngayon. Kahit 2 days or 1 day pa yan, yan yung kailangan nila ngayon. Pero sapat ba ang 2 to 1 days na ayuda? Dahil pwede naman gawin, pwede natin ibigay yung pera sa mas magandang solusyon. Hindi naman solusyon ang ang sinasabi namin ay bababain ang mga prices in food and stocks such as agriculture, as said. And transportation. Another solution that we have is that we will pag-issue ng automated fuel discount card para sa mga drivers such as jeepney, bus, tricycles. Also, Nasa we will ibang create sektor po jobs. yun. We will Nasa create ibang jobs, sektor po yung mga infrastructure issue na projects yan. to build job opportunities. Yung building job opportunities, nasa ibang sector po yun. Yung sector natin ay nagpo-focus sa immediate need. And the debate has ended, mga kapuso. Natapos na po ang talakayan natin ngayong umaga. Palakpakan naman po natin si Stephanie at si Jessie. Naku! Talagang napakaganda ng mga opinion na shinare nila sa atin ngayong umaga, mga kapuso. At syempre narinig na rin po natin ang kanilang mga panig at iba't ibang opinion ng mga estudyante natin patungkol po sa Uplift Assistance Expansion Program ng gobyerno. Marami sa kanila ay uma-agree dito dahil ito daw po ay makakatulong sa panandali ang pangangailangan ng ating mga kababayan. May iba naman po na hindi sang-ayon dahil para sa kanila, mas kailangan po ng ating lipunan ang pangmatagalang solusyon katulad ng mas maraming trabaho, mas mataas na kita at mas mura o abot kayang bilihin. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapuso, na hindi po ang mga mahihirap ang ating kalaban, kundi ang sistemang nagpapanatili sa kahirapan. At ang tunay na hamon po ay ang pagkakaroon ng lipunan na may sapat na oportunidad para wala na pong Pilipino ang mapipilitang mabuhay sa pag-asang may pagkukunan sila ng susunod na ayuda. Ito po ang POV o UH Point of View. Kaya naman para po sa mainit na talakayan, sa mga susunod pa po natin pag-uusapan, syempre po tutok lamang po kayo dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, palakpakan naman po natin ang mga estudyante ng St. Bridget School. Maraming salamat, Jessie. Maraming salamat, Stephanie. At maraming salamat po sa ating guro, Ma'am Claire. Kaya naman, mga kapuso, para po pag-usapan ang mga may init na isyu ng lipunan at mapakinggan ang boses ng kabataan at ng masa, tutok lamang po kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na.